Si Santi ay hindi sinasadyang nanalo ng $200 milyon na jackpot, ngunit araw-araw ay nagpapanggap siyang mahirap. Hihiwalayan na kasi siya ng asawa niya, pag nalaman niya, magdedemand siya ng 100 milyon. Para hindi malaman ng kanyang asawa na siya ay mayaman, tahimik na pumunta si Santi sa shopping center para bumili ng mga gamit. Bilhin ang lahat ng mga bagay na hindi niya nang ahas na bilhin sa buong buhay niya, pagkatapos ay itago ang mga ito sa bodega. Pagkatapos, ibuhos ang $100,000 bote ng red wine sa $30 bote ng alak. Dalhin ang imported na ham sa may diskwentong packaging. Dapat sabihin na napakasaya ng buhay ng mga mayayaman. Ngunit habang si Santi ay nalubog sa kaligayahan, bumukas ang pinto. Nagulat siya at mabilis na nagtago sa likod ng sofa. Nang makita ng asawa si Santi, itinago niya ang kanyang mamahaling damit. Nang makitang hindi pa siya nagigising hanggang tanghali, pinayuhan siya nito na pumunta sa supermarket para magtrabaho, at sinabing malapit siya sa amo. Para hindi maghinala ang kanyang asawa, nagsuot si Santi ng asul na terno at nagtrabaho bilang tindero. Kaya, sa umaga ay nagtatrabaho siya sa supermarket, sa gabi ay nag-e-enjoy siya sa isang luxury hotel. Lubhang komportable ang buhay, ngunit ang patuloy na pagpapanggap na mahirap ay mahirap maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, bumisita ang mga magulang ng kanyang asawa, at sinubukan ng kanyang biyenan na humigop ng red wine. Nadiskubre niyang mali ang lasa, dahil 10 years ago noong director siya, sinubukan niya ang alak na ito. Nakita iyon ni Santi at dali-daling ipinaliwanag na regalo iyon ng isang kaibigan. Habang masayang kumakain ang buong pamilya, biglang tumunog ang telepono. Natakot si Santi, hindi alam ang gagawin, inisip ang mamahaling phone na kabibili lang niya at nakalimutang patayin ang nog. Kung ilalabas ko ngayon, siguradong malalaman nilang may pera ako. Nakaisip siya ng ideya at napilitang sabihin sa kanyang biyenan na hiwalayan na niya ang kanyang anak na babae. Si Santi ay may mga asset na $200 milyon ngunit nagpapanggap na mahirap araw-araw. Dahil gusto siyang hiwalayan ng asawa niya, ayaw niyang maaga niya ang 100 milyon. Ngunit isang araw ay natuklasan ni Santi na siya ay nililigawan, hindi niya sinasadyang nakita ang kanyang asawa na kumakain kasama ang kanyang amo. Upang makaganti sa kanyang amo, binasag niya ang isang florera sa kanyang mamahaling sasakyan. Pagkatapos ay kunin ang susi at mag-swipe ng linya sa paligid ng kotse. Hindi pa rin galit, naglabas siya ng kutsilyo at nabutas ang gulong. Naisip ni Santi na pagkatapos nito ay hindi na maglalakas loob ang amo na kumain muli kasama ang kanyang asawa. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang matandang mag-asawa. Mabuti na lang at medyo mayaman siya, kaya binayaran niya ang matandang mag-asawa ng bagong kotse. Matapos ang lahat, hindi niya sinasadyang natuklasan ang kanyang dalawang pinakamahirap na kaibigan na umiinom. Hindi siya sumama sa kanila para uminom, dahil sa puntong ito pakiramdam niya ay wala na siyang anumang bagay sa kanila. Ngayon lang niya gustong sumanib sa mundo ng mayayaman. Pag-uwi, mag-isang umupo si Santi sa sofa at naglalaro. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung mas mayaman siya, hindi ba't malulungkot pa rin siya sa gabi. Kaya ngayon ay nagpasya siyang gawing mayaman ang dalawang mahirap na kaibigan. Kinaumagahan, huminto ang isang marangyang sasakyan sa harap ni Pedro, na nag-imbita sa kanya na maging tagapagsalita. Sa kabilang banda, biglang tumanggap din ng malaking pamana si Marcos. Noong una, inakala ng magkakaibigan na pagkatapos magkaroon ng pera, magsisimula na sila ng negosyo at unti-unting yumaman. Ngunit nang muli silang magkita ni Santi, ginugol nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang bumili ng kotse upang may hatid siya sa isang spin. Nakita ni Santi ang paggastos nila ng sayang kaya pinayuhan niya ang mga ito pigilan na sila, ngunit inakala nilang naiinggit siya sa kanila. Ngumisi siya at diretsong sinabi sa kanila na nanalo siya ng 200 milyon sa loto. Matapos makinig, tuwang-tuwa sila kaya dumiretso sila sa dagat. Sinabi ni Santi sa kanyang kaibigan na nanalo lang siya ng $200 milyon sa loto. Matapos marinig ito, tuwang-tuwa na pinaandar ng mga kaibigan ko ang kanilang sasakyan palabas ng bangin. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa ang tatlong magkakaibigan sa dagat. Sa gabi, isinama niya ang kanyang mga kaibigan sa isang party sa isang bagong binili na yate. Sa masayang pagtingin sa dalawang magkaibigan, si Santi mismo ay hindi natutuwa. Dahil gusto ng kanyang asawa na makipaghiwalay, hindi sinabi ni Santi sa kanyang asawa ang tungkol sa pagkapanalo sa loto. Hanggang isang araw, bigla niyang nabalitaan na magsasara na ang supermarket na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Dahil ayaw niyang malungkot ang asawa, gumastos si Santi ng $100,000 para mag-imbita ng 5-star chef. Mag-ayos ng isang romantikong gabing nakasindi ng kandila,
umaasang mailigtas ang iyong kasal. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtatapat sa isa, napagtanto ni Santi na mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Ito ay dahil lamang sa karaniwan niyang tumanggi na gawin ng anumang bagay kaya humiling siya ng diborsyo. Matapos makinig, nagpasya siyang huwag nang itago, ngunit sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkapanalo sa loto. Hindi makapaniwala si Mrs. matapos itong marinig. Hanggang sa dinala ni Santi ang asawa sa bodega ay naniwala ito sa sinabi nito. Akala ko pagkatapos malaman ni Mrs., matutuwa siya. Pero naniniwala siyang lagi siyang niloloko ng asawa kaya lalo siyang nagpersige na hiwalayan. Dahil dito, nalilito si Santi kung ano ang gagawin. Kapag wala siyang pera gusto niya ng divorce, kapag may pera siya gusto niya pa rin ng divorce. Hindi maintindihan ang iniisip niya. Kinaumagahan, si Santi ay umalis sa lungsod na nalulungkot, kung saan ang kanyang asawa ay nakatanggap ng halagang 100 milyon. Di nagtagal, nakatanggap siya ng kontrata sa pipat ng real estate. Noon lang niya napagtanto na mahal siya ni Santi kaya dumiretso siya sa airport nang walang imik. Nang makilala niya si Santi ay sinampal niya ito, paano niya pakakawalan ang mayamang nagmamahal sa kanya. Sa huli, magkasamang nagbalik ang dalawang mayamang tao at namuhay ng masaya at kasiya siya. Sinasabi sa atin ng pelikulang ito, ang pagkakaroon ng pera ay hindi nangangahulugang kaligayahan, ngunit ang hindi pagkakaroon ng pera ay tiyak na hindi kaligayahan. Ang pagsusumikap upang kumita ng pera ay maaaring mapanatili ang isang maligayang pagsasama. Kung tutuusin, sa mga pelikula lang nangyayari ang pagyaman. Dinadala ka ng mga nyunyo na pelikula sa mundo ng mga pelikula.